Good morning! Panibagong kwentuhan na naman mga kapatid. Panibagong araw ng ating pagsasama ngayon. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat nating mga kababayan saan man sa mundo ngayong mga panahong ito. Okay? Ito na naman ay malampasan kung meron man tayo mga kinakaharap na mga pagsubok. Sana ay mabigyan ng linaw itong mga katanungan ng taong bayan ngayon. Panibagong usapan pero in relation pa rin ito doon sa ating usapan nung nakarang araw na kung ating matatandaan guys sinerve ng NBI 11 yung warrant of arrest, pinasok yung QGC na pagmamayari ni Kibuloy at di nakita at walang nakita na personality na hinahanap gaya ng sinasabi natin na si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So, napakarami ng mga katanungan at gustong linawin ang karamihan ukol dito. Kasi kung ating matatandaan ay unang pumasok at nagkakaroon nga ng tensyon, kaguluhan at umabot pa ang investigasyon doon sa Senado na kung di maganda ang resulta noon. At saka meron naman yung binitawan na pahayag nga si Police Director ngayon. Ilang araw bago nagkakaroon ng raid ang PNP, napabalitaan natin na sumalakay itong pumasok itong NBI 11 sa pamumuno ni NBI Regional Director Archie Albao. Archie Albao, Archie Albao ng NBI Region 11. So doon, pumasok sila doon, ganun din, walang nakita, walang nakuha, walang nahuli. Napaka-peaceful, na pagpasok, napaka-peaceful at walang gulo na nangyayari nung pag-raid ng NBI doon sa KOGC, Kaya napaka-peaceful na operation yung pag-serve ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy nung pumasok itong taga-NBI, Itong taga-NBI Region 11 sa pamumuno ni Regional Director Archie Albao. So napakaganda, para sa atin walang problema, walang kasi maayos, walang nasaktan kasi yun yung ating panawagan simulat noon pa na sana naman kung ano man yung mga pangyayari magaganap, ano man yung mga galawan, para hulihin. Kung meron na itong tinatawag nating warrant si Pastor Kibuloy na kung saan marami na rin mga nanawagan, mga kaalyado, kaibigan na sana ay mag-surrender na siya at harapin niya yung mga kaso na kung saan ay i-final sa kanya, So napakaraming problema na, naka-freeze na, meron ng freeze order mula sa Court of Appeals ang mga ilan sa kanya mga ari-arian at mukhang lumiliit yung mundo na ginagalawan ng pastor na si Pastor Kibuloy. Ngayon, matapos nag-raid ang PNP sa sumunod yung NBI Region 11, na kung saan peaceful ang pag-serve ng warrant. Walang nahuli, walang nakita at hindi nadakip si Pastor Kibuloy na kung saan yan yung inaasahan natin. Sana ganun ang mangyari, walang masaktan, walang problema. Pero guys, sa pangyayaring yun, abay kinestyon, merong duda yung ilan sa ating mga taong bayan doon sa operasyon na yun. Bakit ganon?
Merong duda ang ilan sa ating mga kababayan kung bakit ganun ang pangyayari. Ha? Iba doon sa unang read ng PNP na talagang hindi maganda yung pangyayari. No? Halos ginagawa lang lahat ng miyembro ng KOGC para hindi makapasok yung PNP doon sa premises o lugar na kung saan yung KOGC guys. Pero nitong NBI na ang pumasok na ilan lang ang mga member at personalidad na mula dyan sa NBI Region 11 na pumasok doon. Walang nai-report na nasaktan, walang nai-report na mayroong gulo sa kanilang pagpasok. No? Kaya yun, no? Masaya tayo doon kasi yun ang pakiusap natin na sana na hindi sana kahit member ng KOGC ay walang masaktan, walang madadamay sa mga usaping ito. At lalong-lalo na sa side sa government, especially sa ating mga kapulisan, NBI at kung ano-ano mga law enforcement agency dyan na nais magpatupad ng paghanap nitong Pastor Kibuloy na ito. Pero pinagdududahan nga, ayan na nga, no? Pinagdududahan at ano kaya ang mayayari dito, no? Posible ba na ipatawag ito si NBI 11 Director Albao sa Congress, no? Para matanong kung bakit. Sabay sana naman masagot rin ang tama para naman malinis yung pangalan, no, ng NBI na kung saan ay maiiwasan na mananatili sa isipan ng bawat Pilipino at sa mga iilan na mayroon ng pagdududa na baka ito ay magkaibigan itong dalawa, si Kibuloy at saka si Albao, guys. Isa sa mga dating tauhan ng KOGC na si Arlene Rack or Arlene Stone. No? Arlene Rack, Arlene Stone. Okay. No? Doon sa kanyang channel, guys, kasi nagbablog din dito ngayon, meron siyang mga revelasyon. Meron siyang mga ipinapalabas, no? Patungkol kung ano itong si NBI Director Albao, Archie Albao, at saka itong si Pastor Apollo Kibuloy, no? So, sa kanila din yun, no? Sa kanila din yun. Kung ano ang yung kanilang personal information ukol dyan. Pero dito sa atin, meron namang department or mga personality dyan sa ating gobyerno na kung saan mayroong kapasidad to investigate. Lalong-lalo na ang Department of Justice, ang Senate, no? Ang Congress. So, aabangan natin yung ano yung reaction din nila ukol dito kasi wala na no? Talagang umuugong na itong usapin ngayon ukol ditong nabahira na ng panibagong reaksyon, no? Kung saan ay ni-read sana, okay na sana yon. Ni-read para ma-serve kung ano man yung isa-serve doon kay Pastor Kibuloy. Hindi nakita. Nung pumasok na, nako, binigyan na ng meron ng ibang reaction, guys. Kaya hindi rin natin masisisi yung ating mga kababayan, yung ilan sa ating mga kababayan, kung bakit ganito ang kanilang reaction. Imagine, ang PNP pumasok, magulo. Diba? Umabot ngayon sa Senate, ating matatandaan, no? Kung di ko nagkakamali, umabot doon yung investigasyon. Di ba? Yung sumusuporta kay Pastor Kibuloy ay nagsalita, no? Talagang ipinaglalaban nila ang kanilang pastor, ipinaglalaban nila yung kanilang area, ang KOGC, no? Sinabi nga ni Police Brigadier General Torre na handa kami pumasok na walang barel, di ba? Okay, papakita natin sa inyo yon, ha? Hayaan nyo lang kami, nahanapin namin yung pastor. Okay. After ilang araw, nung binitawan ni Police Brigadier General Torre yung statement na yon, pumasok doon yung NBI, guys. Walang napabalitang mayroong mga kaguluhan, no, kung ano-ano man.
unlike doon sa pagpasok ng MPNP. So hindi rin natin masisisi yan. Kaya sana naman ano ito, masagot din ito ng NBI director na si Albao at para malinis, no, kung ano man yung sa tingin ng taong bayan. Okay, so mabuhay kung ano man ang takbo dito guys sa susunod na araw. Abangan lang natin kung ano pang mga mangyayari sa susunod na araw ukol dito. Okay, so again, mabuhay ang lahat, mag-ingat at sana naman ay matapos na ito pagdating ng araw ang mga problemang ito at masagot na rin sa kampo ni Pastor Kibuloy ang mga legasyon patungkol sa kanya. Okay? So again, maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipino.